Tatak, Jinel. Okay. So ano ba ang dapat gawin kapag yung babae mo ay biglang mas gumanda o mas lumaki ang kita at mas yumaman sa iyo? Okay, ano ba yung dapat gawin para mapanatili pa rin natin na mataas yung respeto niya sa iyo at sabihin na nating solid pa rin yung level ng attraction at ng interest niya sa iyo. Okay, kumbaga yung interest level mataas pa rin, yung attraction level mataas pa rin, tapos at the same time respetado ka pa din nito. Okay, well actually, ang pinakaunang bagay na dapat na ginagawa mo sa sitwasyon na ito ay of course yung itama mo yung kaisipan mo. Okay, dapat nasa alpha mindset ka. Dapat nasa alpha frame ka. Dapat nasa masculine frame ka, o sabihin na nating maging confident ka, o sabihin na nating dapat hindi ka matatalo o maapektuhan ng insecurity mo sa mga oras na ito. Okay, dahil alam natin na bilang lalaki, dapat talaga tayo ang mas successful o mas malaki ang kita. Okay, dahil yan yung tamang dynamics at hypergamous ang babae. So dapat lang talaga na dapat ikaw yung mas mayaman o mas may sinabi o mas malaki ang kinikita. Okay, pero kung ganito nga ang mangyayari, then of course, though kung titingnan natin, talaga nga namang kahit paano ay lalamang yung babae sa iyo, okay? Pero kung sa pera lang naman siya lalamang, then hindi pa rin problema ang bagay na ito. Okay, ngayon, paano ko nasabi? Okay? Kasi ganito lang yan. Okay? Maaring maapektuhan ka siguro ng kahit paano ng insecurity mo dito sa sitwasyon na ito pagdating sa pera, dahil nga, of course, lalaki tayo dapat ang mas kumikita ng malaki, right? Understood na tayo dyan. Kumbaga, naintindihan na natin yan, right? Maaring mangyari yon, okay? Pero tandaan mo, ang babae ay emotional, okay? Ang babae ay by nature, mga beta yung mga yan. Kumbaga, sunod-sunuran lang yan sa alpha niya, okay? Tapos, ang babae ay hindi lang naman basta sa pera, may respeto, okay? Sa totoo lang, depende yan sa preference niya o kung ano yung pinapahalagahan niya sa mga oras na ito. Okay? So for example, let's say, ganun nga, mas yumaman siya, mas gumanda ang buhay niya, pero dahil of course, lagi kang nag-workout o lagi mong ini-improve ang sarili mo at let's say, nananatili ka naman sa masculine frame mo, then maaaring matakot pa rin siyang mawala ka o manatili pa rin yung respeto at mataas na interest at attraction level niya para sa iyo sa mga moment na iyon, dahil nga sa mga moment na iyon, sa pera ka lang naman niya, sabihin na natin, nalamangan. Okay? So, kumbaga, kung dadating ang time na mas yayaman siya sa iyo, then dapat magawa mo na ma-improve ang ibang mga bagay, lalo na yung mga weakness mo sa sarili mo. Okay? Actually, sa totoo lang, dapat nga hindi mo hinahanapan ito ng fix. Sa totoo lang, dapat piniprevent mo ito. Kumbaga, dapat noon pa, bago kayo magkakilala, o sabihin na natin kahit na magkakilala na kayo, hanggang sa dumating ang time na magkakilala na kayo o dumating ang ganitong klaseng sitwasyon, dapat noon pa yung priority mo o ang focus mo ay yung self-improvement mo. Dahil yun nga yung makakapag-prevent ng bagay na ito o makapag-prevent na mangyari ang bagay na ito sa iyo, na pagka biglang yumaman yung babae, okay, at least hindi bababa yung tingin niya sa iyo. Okay, maaaring masabi niya na mas mayaman ako. Oo nga, nandoon na tayo kahit paano. May masabi na siya sa iyo ngayon. Okay, kasi nga sa totoo lang ito yan eh. Kung ang problema o kung ang issue ay yung mas malaking kita ng babae ngayon sa iyo. Okay, at since mas maliit nga yung kita mo dito, then ang tunay na sagot o ang solusyon dito ay yung syempre higitan mo yung kita niya. Right? Yun talaga ang tunay na na solution dito. Pero yung remedy, kumbaga, dahil of course hindi naman ganun kadaling gawin kaagad yun, okay? Then ang gagawin natin ngayon ay kumbaga, kahit na sabihin nating bumaba yung tingin niya sa iyo sa bagay na yun, dahil mas malaki na ang kita niya ngayon at mas mayaman na siya sa iyo ngayon, okay? Ipapakita naman natin sa kanya o ipapadama natin sa kanya na hindi lang sa pera kanya dapat nire-respeto. Okay, kumbaga, sa looks mo, pwede, sa status mo, sa reputation mo, sa masculinity mo, kung paano mo siya dominahin, okay? Doon sa game mo, kung ano nararamdaman niya sa'yo, okay?
Lalo-lalo na kapag dumating ang time na binabastos-bastos ka na ng babae na ito, kasi maaaring mangyari talaga yon. Kasi syempre lalaki ulo niyan dahil mas malaki na siyang kumita sa'yo ngayon. Okay? So dapat maging handa ka nun. So kung magagawa mo na ma-handle yan na maayos at may pasay mga shit test niyan kapag ka naging bastos na yan, then malaki ang maitutulong nito sa iyo. Okay? Hindi mangyayari na magtatagal yung bastusan, hindi mangyayari na pwedeng sabihin nating lumala yung sitwasyon, o hindi mangyayari na babawasan natin chance na mangyari na mag-cheat siya o iwanan ka nito someday. Kasi nga, still, nakukuha mo pa rin yung hypergamous nature niya. Yun nga lang, hindi na nga lang nakatutok ito sa pera, kundi nakatutok ito sa ibang mga bagay na hina-highlight mo sa sarili mo. Kumbaga, hindi lang, sige, labang ka na dun sa pera ngayon. Okay, pero gwapo naman ako. Maganda naman yung katawan ko. Sikat naman ako, kilala naman ako. Maganda naman ang reputasyon ko. Marami namang babae nagkakagusto sa akin. Pre-selected ako, di ba? So, may makikita ka bang ibang ganyan? Marahil may makukuha ka mas mayaman sa'yo. Pero ang tanong, yung bang mas mayaman na yon, ikatulad ko ba? Baka mas mayaman nga, pero yung ibang makukuha mo naman, mga pangit naman. Sabihin natin mga tamad naman, matataba naman, payat naman. Diba? Kumbaga, hindi naman kilala. So, mayaman lang sila. Meron nga dyan, iba, mas maayos sa akin pagdating sa ibang mga bagay, din itsura, tapos mas mayaman. Ang tanong, papansinin ka ba nun? O kaya pag pinansin ka ba nun, sabihin na nating sigurado ka ba na talagang mas sabihin natin makukuha mo yung mga bagay na dapat mong makuha sa kanila, like for example yung emosyon, yung respeto, 'di ba? Kumbaga ang hina-highlight natin dito o ang pinapakita natin dito ay hindi ako pipitsuging lalaki. I'm a high value male. Maaring sinwerte ka ngayon, mas lumaki yung kita mo. Pero hindi ibig sabihin na mas malaki na ang kita mo, mas mataas na ang value mo sa akin, o mas mataas na ang value mo kaysa sa akin sa dating market. Kasi sa dating market, ang babae, hindi naman kayo hinuhusgahan, o sabihin natin malaki ang maitutulong sa inyo ng pagyaman ninyo sa pagtaas ng value mo sa dating market. Well, sa aming lalaki, puntos talaga yun. Kaya nga, di ba, alam natin na importante na mas malaki ang kita natin dapat sa babae natin. Kaya nga dapat mahigitan mo yan. Okay? Pero kung hindi pa ganyan yung sitwasyon, then, okay lang yun. Pero yun nga, yung punto ko nga kanina, kumbaga, sa aming mga lalaki plus yun sa dating market. Pero sa babae, well, plus din naman. Okay? Pero mas malaki ang impact sa amin nun. Pagka yun yung sabihin na nating pagbabasihan ng mga kababaihan sa pagpili nila ng mate. Okay? Kumbaga, plus yun. Yung mayaman ng lalaki. O sabihin na natin malaking advantage. Okay? Pero sa babae, plus lang siya. Okay? Yun yung gusto ko ipunto doon. Kumbaga sa lalaki, malaking advantage ito. Pero sa babae naman, plus lang siya. Kasi nga lalaki, tayo naman ang kumikita. Kumbaga tayo naman ang ang may pera. Kaya naman nating gawin itong bagay na ito, kitain itong pera na ito nang tayo lang mag-isa. O nang hindi na kailangan pang tumulong yung babae natin sa atin. Diba? So hindi yun malaking issue. Okay? Kumbaga, sa totoo lang, mas titingnan ka pa namin sa edad mo, sa itsura mo, sa history mo, okay, sa body mo, 'di ba? Bilang mo, 'di ba? Sa history mo, mga red flags mo, o mga bagay na kaya mong gawin, o ano man yung mga bagay na kumbaga importante sa lalaki. Pero talagang sa umpisa niyan, ang pinakasusuriin namin o titingnan namin diyan ay yung yung edad mo, o pagbabasihan namin dyan ay yung edad ng babae at yung itsura ng babae. Okay? Unang-una sa totoo lang, itsura ng babae. Okay? So, kung yumaman ka man, plus yun, aaminin ko, plus na ang babae ay may pera. Okay? Pero, hindi siya big deal. Okay? Kumbaga, hindi siya ganun kalaking plus para sa babae. Okay, hindi siya advantage talaga. Plus lang siya, dagdag lang siya. Syempre naman, kung may dalawang babaeng maganda sa harapan mo, at yung may pera, at yung isa ay may pera, at yung isa ay wala, then plus talaga palagi yung may pera. Kasi mas maraming benepisyo, at mas marami tayong mga may iwasang mga bagay na pwedeng mangyari, di ba? Like for example, gamitin ka lang niya, o kaya sabihin na nating maaring yung babae pag nakawan ka pa, di ba? O kaya may ugaling hindi maganda, okay, dahil sa mga posibilidad lang naman to, hindi ko man sinasabing lahat, di ba? Pero ang punto ko dito is plus talaga na may pera ang babae. Pero kung walang pera ang babae, okay lang yun as long as maganda at bata siya. Yung pagdating sa personality, malalaman naman namin yan. Pero pagdating doon sa
sa value mo sa dating market kung hindi ka pa namin kilala. Okay? At pero kung kilala ka na rin namin at alam namin personality is a plus lagi. Of course, right? Pero yeah, ang punto ko dito is yung pera hindi siya ganun kahalaga pagdating sa babae. Sa amin mga kalalakihan, mahalaga talaga siya. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, labanan niyo yung insecurity ninyo sa pagdagdag ng confidence, sa pag-improve ng sarili ninyo. Okay? So, kailangan, since wala na nga yung pera, natalo ka na nga niya doon sa bandang bagay na yon, sa parte na yon, then dapat maipakita mo sa kanya na hindi lang naman pera kaya kong gawin. Maganda ang katawan ko, gwapo ako, maganda personality ko, mas mataas ang potential ko, mas maganda ang reputasyon ko. So yeah, mas kumita ka ng malaki pero hindi ka naman makakakuha ulit ng katulad ko. Wala ka naman na ulit makikilalang katulad ko. Totoo lang, swerte ka pa nga na pinatulang kita. Okay, kung ba ganun yung ipaparating mo sa kanya tapos dominahin mo. Pag dumating ang time na nagiging bastos na, wag mong hayaan na bastos-bastusin ka. Okay? Lagi kang gagamit ng mga verbal combat na tinuro ko sa inyo. Okay? Yung tipong ayoko ng ganyang babae, sabi mong ganyan, kapag ka ang babae ganyan, iniiwanan ko, okay? As pag binasus ka ng hindi tama ang sinabi sa iyo o ginawa sa iyo, pulbakan mo, okay? Mag-walk away ka o kaya hiwalayan mo. Maniwala ka sa akin, pag yung bagay na yan ang nagawa mo, kahit na mas malaki pa ang kinikita niya, tapos ini-improve mo palagi ang sarili mo, yung respeto niya sa iyo ay mas lalo pang tataas at hindi babagsak. Dahil nga, may ibang mga bagay siya na nirerespeto sa iyo maliban sa pera. Pero kung pera lang ang nirerespeto niya sa iyo, then of course, manginig ka na. Matakot ka na, lalo na kung DOM ka o sabihin nating simp ka, di ba? At sa pera mo lang siya dinadaan. Then of course, pagka biglang mas kumita ng malaki itong babae na ito, then kabahan ka na. Dahil nga yun lang naman ang nirerespeto niya sa iyo. Okay, pero kung hindi lang naman yun ang nirerespeto niya sa iyo, kahit na mas kumita pa siya ng malaki o mas yumaman pa siya, okay? As long as kaya niyang respetuhin yung ibang mga bagay sa iyo, o may improve mo yung mga kahinaan mo, maniwala ka sa akin, Jay, yung babae na iyan, yung logic niya ay papatayin ng emosyon niya dahil nga love ka niya. O, dahil nakukuha mo pa rin yung ano niya, yung hypergamous nature niya, yung respect niya. Okay? And gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, ang babae ay hindi logical. They are emotional. Okay? So kahit na mas mapera pa siya, kung gwapo ka naman at nakukuha mo yung emosyon niya at takot siyang mawala ang isang katulad mo dahil minsan lang siyang makakuha ng katulad mo at napaka-rare ng isang katulad mo. Okay? Then of course, yung babae ay sabihin na nating hindi ka pa rin niya babasusin. Okay? Hindi ka pa rin niya aawayin. Okay? Hindi ka pa rin niya iiwanan. Well, pwede mangyari yung bastusan, pwede mangyari yung iwanan. Okay? Pwede mangyari rin yung sabihin natin hindi pagkakaintindihan. Pero kung ni-improve mo yung sarili mo, tapos marunong ka sa game, as alam mo paano ipasa yung shit test, o sabihin natin dominante ka at hindi mo pinapakita sa kanya na kaya na pwede ka na niyang maliitin nang dahil mas malaki na ang kita niya sa iyo ngayon, then yeah, kung ganyan yung gagawin mo, then yeah, hindi pa rin mangyayari yung mga bagay na iniisip mo na gano'n. But anyway, so yun nga yung pinupunto ko. Okay, medyo nawawala-wala ako doon. But yeah, alam ko naman na masusundan ninyo yan, yung mga sinasabi ko na yan. At alam ko naman din na nakukuha nyo yung pinupunto ko dito sa video na ito. Okay, dahil kumbaga, ang point ko lang naman dito ay simple lang. Okay, napaka-simple lang ng point ko dito. Okay, ang gusto ko lang mangyari ay tibayan mo ang loob mo. Okay, kapag nangyari ang bagay na ito, dahil hindi porki mas kumita na siya ng malaki, ang ibig sabihin na kaagad ay bababa na kaagad ang tingin niya sa iyo. Okay? Maraming mga bagay na pwede kang gawin. Pero ang tunay na solusyon dito ay higitan mo yung kita niya. Okay? Pero for the meantime, okay, since babae naman siya at mababa ang logical niya, okay, at di siya gumagamit ng critical thinking, okay, then daanin mo ito sa emosyon. Tandaan nyo, yung emosyon ng babae, yan yung leash nila. Okay? Pag nagawa mong kontrolin ang emosyon nila, susunod na sila sa iyo. Okay? So, kahit na yumaman pa siya, kung hawak mo ang emosyon niya at gwapong-gwapo siya sa iyo, sarap na sarap siya tuwing may nangyayari sa inyo. O sabihin na natin, in love siya sa emosyon na nararamdaman niya dahil nga ni roller coaster of emotions mo siya. Dahil respetado ka niya, dahil mataas yung attraction at interest level niya sa iyo. Okay? Kahit na yung mas yumaman pa siya, maniwala ka sa akin, yung babae mo ay sasubmit pa rin sa iyo. Okay? Yung babae mo, kahit kailan, ay hindi ka babasusin o iiwanan ito kasi nga hawak mo yung emosyon niya. Hawak mo yung tunay niyang gusto. Okay? Then may mga babae na mas mayaman pero ang gusto naman nila ay gwapo. Diba? May mga babae naman na sabihin nating gusto nila ay mayaman talaga.
So, yun yung dapat talaga, mayaman ka doon. Iba nga, kahit hindi na gwapo, basta mayaman o may pera lang, papatulan na nila yan. Right? So, depende yan sa preference niya. Okay? So, kung nagustuhan ka niya dahil sa, ano mo, sa itsura mo, then, improve pa lalo itsura mo. Katawan, sa mukha, sa balat, yung personality mo, improve mo din. Okay? Yung fashion mo, improve mo. Yung status mo, ayusin mo. Tapos yung pera mo, ayusin mo din. Kumbaga, isabay mo yun kasi yun ang tunay na ano doon. Tunay na solusyon. Kumbaga, dapat mahigitan mo talaga yun. Pero, abang hinihigitan mo pa lang yun, o nasa proseso ka pa lang, okay, then dapat improve mo ibang mga bagay. So, ito lang. So, umpisa pa lang, dapat ginagawa mo na ito. Para pag nangyari ito, hindi mo problema na, hindi magiging problema na mas malaki na siyang kumita, mas mayaman na siya ngayon. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na gwapo ka naman. Napatay naman siya sa'yo. Wala na siya makukuha ang katulad mo. Diba? Kumbaga, minsan nga lang siya makatikim ng katulad mo eh. Kumbaga, marami siyang pera, pero hindi naman siya makakakuha ng katulad mo. Diba? Kaya nga, ano ba sabi ko sa inyo? Kailangan magkaroon ng scarcity ng supply ng katulad mo. Kailangan maiba ka. Dapat hindi ikaw yung isa sa mga mabilis mag-reply, sunod-sunuran sa kanya, o sabihin na nating isa sa mga beta. Okay, then ilan lang ang alpha. Okay, dapat magpaka-alpha male ka. Okay, para nang sa gayon, ay kung may scarcity ng supply mo, magagawa niyang pahalagahan ka. Mataas ang value mo sa mata niya. Tandaan niyo to, kung ano ang bagay na may scarcity ng supply, yun yung may mataas na value. Kung may abundance ng availability, yun naman yung mababa ang value. Okay, kaya nga, mas mahal ang diamante kaysa sa tubig. Dahil yung diamante ay kukunti ang supply. Pero yung tubig, kahit na doon tayo mabubuhay, at yung diamante, hindi naman tayo mabubuhay dyan. Okay, kumaga, kahit mawala yung diamante, okay lang, buhay pa rin tayo. Pero pag yung tubig na wala, lahat ng nilang sa mundo na ito ay siguradong maapektuhan. Baka mamatay pa tayo pag nangyari yung bagay na yon. Pero dahil mas maraming supply ng tubig at konti lang ang diamante, ang nangyayari ay mas valuable o mas mamahalin pa ngayon yung tubig. So make yourself one of the rare species, o yung sabihin natin may scarcity ng supply. O, yun yung bagay na dapat na ginagawa. Para pag dumating ang time na mas biglang kumita siya na malaki o mas yumaman siya sa iyo, ay hindi niya magagawang magyabang sa iyo. Kasi nga, meron pa rin siyang kinakatakutan. Takot pa rin siya dahil alam niyang iiwanan mo siya, kaya mo siyang palitan dahil may options ka. Okay, tapos dinudumi na mo pa rin siya, right? So alam niya, hindi pa rin bumababa ang tingin niya sa iyo, right? So as long as nandoon yun, as long as okay ang lahat, kahit mas kumita pa siya na malaki, okay? Okay lang yun. Hindi ka na maapektuhan doon. Okay? Hindi ka na niya masyadong, well, may times, babasusin ka pa rin niya, pero kaya nga nasabi ko sa'yo, tunay na solusyon ay talunin mo yung kita na yun. Dapat mas malaki ka talagang kumita. Mas maganda talaga dapat ang buhay mo. Pero, may pagka ginagawa niya yung mga bagay na yun, may solusyon din naman doon. Verbal combat, verbal combat or verbal game, okay? Yung sabihin nating yung yung game na mismong ina-apply mo sa kanya, the way you treat her, okay, kung paano mo siya dominahin, pagpasa mo sa shit test, okay, at yung pag-walk away mo pagka sumobra na siya sa ginagawa niya. Okay, actually, ito lang, kahit hindi sobra, pwede mo nang gawin yun. Dahil sa oras na iwanan mo yan, at gusto ka pa rin naman niya, mas lumaki lang siyang kumita, kaso naging bastos nga siya, sa oras na gawin mo yung bagay na yan, maniwala ka sa akin, yung babae mo, doon pa lang mapiprevent na natin na mas maging bastos pa siya in the future. So, yan ang pinaka-best na dyan. Totoo lang, sa solusyon sa sitwasyon na yan. Okay, kumbaga, sa oras na maging bastos siya, o sabihin na natin, o sa oras na may gawin siya sa yung isang bagay na hindi tama. Okay, lalo na kung kabastusan ito, iwanan mo kaagad, talikuran mo, iwalayan mo. Okay? Pakita mo sa kanyang, well, di man kailangan mag-break kayo dahil wala naman kayo relationship, right? So, wala tayong problema sa kaso dyan, right? Ligtas tayo dyan, dating lang naman tayo. Okay? Pero kung may relasyon kayo, kaya mo na may handle ng tama, pwede mo rin naman sigurong gawin yun. Gawin mo. Wala. Kaya ako sinabing siguro, kasi hindi ko sure kung kaya mong gawin ng tama eh. Okay? Pero, yung paggawa ng tama dyan is yung sabihin na natin, dapat ma-execute mo ng tama nang hindi ka makakasuhan ng syota o ng asawa mo. Pero pag nagawa mo to sa kanya, okay, sa oras na yumabang nga siya dahil lumaki yung kita niya, then magwo-work pa rin naman siya. Mag-ingat ka lang dahil baka makasuhan ka, tanda mo, may vowsy na ngayon na law na kapag ka ang syota o asawa mo ay hiniwalayan mo at ayaw pa ng asawa mo na mangyari ito at sabihin niya na nagkaroon siya ng psychological issues dahil dito sa bagay na ginawa mo na ito, okay, then pwede ka niyang kasuhan ng vowsy nga na law na ito. Okay? So, kung ma-execute mo itong tama, pwede rin yan. Pwede mo namang gawin yan sa sitwasyon mo.
na iwanan yung babae, okay, sa oras na nagkukupal na yung ugali, okay, lang dahil mas yumaman siya, okay, pwede mong gawin yung bagay na iyan. Pero, gaya nga ng sabi ko kanina, best is, mag-improve ng sarili. Okay? Actually, so to lang nasabi ko naman na sa inyo lahat mga bagay na dapat ninyong malaman. Okay? Kung meron kayong mga opinion ninyo, o mga bagay na nalalaman ninyo na gusto ninyong i-share sa akin dahil na-miss ko dito sa video na ito, then go ahead, share it. Okay? Kung anong tingin nyo dapat gawin. Pero ako, ito yung may papayo ko sa inyo kasi nangyari na sa akin to dati. At ito yung madalas na ipinapayo ko sa mga sa mga client ko na gawin nila. Ito mga bagay nito. Self-improvement, game, okay? Dominate your woman, masculine frame, okay? Yung mag-focus mo pa rin sa mas importante. Kumbaga, tuloy lang. Magka magpapa-apekto. Pero this time, dapat ma-improve mo yung ibang mga bagay na pwede niyang katakutan na mawawala sa kanya. Okay? Dapat katakutan niya na kaya mo siyang palitan. Dapat katakutan niya na wala na siyang makukuhang katulad mo ulit. Okay, na kumbaga kahit may pera ako ngayon, mas importante pa rin sa akin ito kasi hindi ako basta makakakuha ng ganito. Yung pera madali na pero yung ganito mahirap. Okay, so dapat magawa mo na maging rare yung species mo. Magawa mo na makuha yung tunay na pinapahalagan niya sa relasyon ninyo. Okay, makuha mo yung bagay na yun. Kung ano man yung bagay na yun na naiintindihan mo o nalalaman mo. Kumbaga kung gwapong-gwapo ba siya sa'yo, o alam mo na minsan na siya makakuha ng ng may muscle o maganda ang katawan, di ba? Doon mo itutok yun. Okay, at huwag kang mapakita ng insecurity sa kanya. Tapos talunin mo yung kita na yun o sabihin natin pag tumating yung time na na sabihin natin naging bastos siya, dominahin mo. Okay, hiwalayan mo. Una, dominahin mo muna. Sabihin mo sa kanya na ayaw mo ng babae na ganito na alam mo, totoo lang, ayoko sa babae yung bastos. Yung alam mo kung sino kapag kumikita na siya na malaki. Okay, so yeah. Ayoko nang gano'n kasi pagka ganyan ng babae, alam mo ginagawa ko dyan, hinihiwalayan ko yan. Okay, kaya kung ikaw, magiging ganyan ka, magiging bastos ka, hindi ko masinasabi na baguhin mo yung ugali mo, pero gusto kong malaman mo na hihiwalayan kita kapag ginawa mo yun sa akin. Pero for now, okay naman tayo, diba? Diba, gano'n ako yung, pwede mo sabihin nga, kaya kung mo sabihin yung, for now, okay naman tayo, diba? Huwag mo na sabihin yun, hindi mo lang, pag ganyan ka bastos ng babae, hinihiwalayan ko. Huwag mo lang yun, tapos pumos ka na. Pwede mo sabihin sa kanya na gano'n. Well, actually, maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng sabihin at marami akong pwede ituro sa inyo. Bagay na tinuturo ko naman sa mga coaching ko, okay, o sa ibang mga video ko. Pero, yun nga ang gusto ko ipunto dito. Kumbaga, dominahin mo siya. Tapos kapag ka naging bastos pa rin ulit, then, hiwalayan mo. And you have to mean it. And maniwala ka sa akin, kapag ka nagawa mo ng tama yan, yung babae mo, kahit na mas malaki pa ang kinikita niya sa'yo, magkakaroon na siya ng understanding bigla na walang kwenta yung kinikita niya kung wala ka rin naman sa buhay niya.